Isang mapagpalang umaga po mga kapatid ko sa Panginoon at sa mga nanonood po sa kanilang mga tahanan. A blessed morning everyone. At napakabuti po ng Panginoon sapagkat binigyan muli tayo ng panibagong araw at narito tayo nagtitipon upang siya ay sambahin at papurihan sa araw na ito. At bago po ang lahat, nais ko munang batiin muli natin ang ating mga katabi. Kamustahin natin ang bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa na narito ngayong umaga. Inaanyayaan ko na po ang lahat na tumayo at magsisimula na po ang ating gawain. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking dalangin. Tulungan mo po ako na ako'y iyong dinggin. Dumaraing ako kapag mayroong bagabag, iyong tinutugon aking pagtawag. Sa sinumang Diyos, wala kang kawangis. Sa iyong gawain, walang makaparis. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong pangalan. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, sa anumang gawain ay kahanga-hanga. Manatili po tayong nakatayo para po sa ating opening song sa pangunguna po ni Sister Merly Francisco at susundan po ito ng opening prayer ni Sister Yeshuel Reblando. Be
Tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoong naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagtitipon-tipon po kami sa umagang ito upang purihin at sambahin ang iyong banal at dakilang pangalan, Panginoon. Nandito rin po kami upang manghingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala at pagkakamaling aming nagawa, Panginoon. Naway gabayan niyo po kami upang itama po namin ang aming mga pagkakamali upang maging kalugod-lugod po kami sa iyong banal na harapan, Panginoon. Pinapasalamatan po namin ang mga biyaya na pinagkakalob niyo po sa amin sa araw-araw. At maraming salamat po kasi nakahagising pa rin po kami sa isang panibagong umaga para patuloy ka po naming purihin at paglingkuran, Panginoon. Maraming salamat dahil binibigyan niyo po kami ng kaligtasan at proteksyon at nilalayo niyo po kami sa kahit anumang kapahamakan, Panginoon. Pinapanalangin rin po namin, Panginoon, na patuloy niyo po kaming bigyan ng magandang kalusugan at bigyan niyo rin po ng kagalingan ng aming mga kapatiran, Panginoon. Pagalingin niyo po sila ng sa gayon ay muli silang makadalo sa aming pananambahan at amin silang makasama sa iyong banal na presensya, Panginoon. Pinapanalangin rin po namin na bigyan niyo po ng gabay ang mga tutugtog, tatayo at magsasalita sa aming harapan upang ihayag ang iyong mensahe at salita, Panginoon. Dahil sila ang iyong binigyan ng spiritual gifts upang maglingkod at purihin ka. Naway umuwi po kaming merong natutunan mula sa kanila, Panginoon. Naway ang aming mga natutunan ay aming may sa buhay, may sa isip, may sa puso, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. And a blessed morning to all! Kumusta po kayo? Sige po, tayo po yung kakaya, magkumustahan. Hallelujah! Kumusta yung nasa kanan mo? Pati na rin sa kaliwa. Maghawak-hawak tayo ng kamay. Tayo'y magtitiyan. Huwag na huwag mong umiiwanan. Mahal kita, kapatiran. Sama-sama siyang purihin. Siyang umili sa atin. Kumusta rin yung nasa kanan mo? Pati na rin sa kaliwa. Maghawak-hawak tayo ng kamay. Tayo'y magtitiyan. Huwag na huwag mong umiiwanan. Mahal kita, kapatiran. Sama-sama siyang purihin. Siyang umili sa atin. Kumusta rin yung nasa kanan mo? Pati na rin sa kaliwa. Maghawak-hawak tayo ng kamay. Tayo'y magtitiyan. Huwag na huwag mong umiiwanan. Mahal kita, kapatiran. Sama-sama siyang purihin. Siyang umili sa atin. Sama-sama siyang purihin. Siyang umili sa atin. Sama-sama siyang purihin. Siyang umili sa atin. Amen! Sige po, tayo ay magpatuloy. At bago po umpisa ulit ang pagpupuri sa ating Panginoon, share ko lang po itong ating verse about pray without ceasing. Yung topic verse din po natin ito, yung 1 Thessalonians 5:16 to 18. Sa yun po English, Tagalog na lang po yung sasabihin ko. Magalak kayong lagi. Magalak daw ha. Palagi kayong manalangin. Palagi daw mag-pray.
at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. O magala, kahit ano yung pinagdadaan natin, daanan lang, huwag tambayan. Amen! Tayo magpatuloy.
natin papurihan ng ating Panginoon.
Yes, Lord. Amen. Diyos naman naming nasa langit, Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac. Narito kami, Panginoon, nagpapasiyasat sa mga kasalanang nagawa namin, Panginoon. Dumudulig kami sa harap ng banal mong trono. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na pinutulutan mo po kami magkasama-sama at magpuri sa iyo. Sa iyo po ang kapurihan. Habang buhay, magpupuri kami sa iyo sa kabila ng mga aming pinagdaraanan at kahit po sa panahon na kami ay masaya. Nawa po, nalugod po kami, ay nalugod po kayo sa aming mga pagpupuri sa iyo. Sa iyo po ang karangalan, kapangyarihan, magpakailanman. Salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po sa ating music team, sa mga awaiting nakakalugod sa ating Panginoon. At welcome po ang lahat sa pananambahan sa umagang ito. At sabi nga po ng ating Pastor Bert, isang napakabuting bagay ang magpasalamat sa ating Panginoon at sa nais pong magpatotoo sa kabutihan ng Diyos na ginawa sa kanilang buhay sa loob ng isang linggo. Inaanyahan ko po ang lahat na pumunta lamang po sa gitna. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil pinahintulutan na naman niyang makatayo ako dito in spite of my age. At kahapon po, talagang hindi ako okay. Umatake yung acid po at saka hindi po ako nakakain maghapon. Hanggang kagabi ho, masama pa rin pakiramdam ko. Tapos siguro dahil hindi ako nakakain, nilagnat ako, namalat ako. Pero purihin po ang Panginoon. Alam niya inasa ng puso ko na gampanan ko po yung aking kinumit sa Kanya. Kaya paggising ko kaninang maga, okay na po ako. Salamat po sa Panginoon. Ako din po ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi nadagdagan na naman po ang edad ko ngayon. No? 62 years old na po ako ngayon. Pasalamat po ako sa Panginoon kasi andito pa rin po ako sa harapan nyo. Sabi nga ni Sister Merly, in spite of our age, nandito po kami para maglingkod sa ating Panginoon. Kaya sa Diyos ang papuri. Ayan, praise God. Parang mayroon akong bagong mukha na nakikita dito ngayon. Ayan. Si Sister? Alam, parang hindi na kita nakilala. Ikaw pala yan. Amen. Praise God. Hallelujah. At welcome po ulit, sis. Sabi ko parang iba. Siya pala. Amen. Mama pala ni Dave. Nakalimutan ko na. Praise God. Hallelujah. Ako rin po ay, sabi nga ni Pastor, isang magandang bagay ang magpasalamat sa Panginoon. At ito po ay nakaka-encourage po sa bawat isa na ang Panginoon ay napakabuti po sa buhay natin. Amen po ba? Tayo ay nagpatotoo dahil sa kabutihan ng Diyos. Ako rin po nagpapasalamat dahil ang topic namin nga kanina, sabi ko nga, napakaganda. Patuloy na ina-encourage ko po yung mga kasamahan po natin na umattend po ng maaga. Kasi napakaganda po ng topic natin. At sabi ko nga, kung gusto po natin lumago spiritual, karagdagan po yun sa ating mga buhay. Yung salita ng Diyos na ating naririnig at na-share po natin sa ating mga kapatiran sa umaga. Kaya po rin na Panginoon. At ako po yung nagpapasalamat dahil nung unang, sabi ko nga, every Wednesday, mayroon midweek na mayroon mga prayer na tinugon agad ng Panginoon. And then may isa pa pong
ang katugunan ng Panginoon ay laging yes sa atin ng mga anak ng Diyos. Amen? Laging yes. Ako po'y nagpapasalamat dahil nung nakaraan, November pa po, mayroon akong commission na inaabangan, follow-up yung aking agent. Dahil sabi niya na take out na daw yung bahay. So nagtataka ako bakit hindi lumalabas. And then, sabi ko, Lord, siguro tama-tama, napakaganda ng timing ng Panginoon kasi alam niya na uuwi ako sa probinsya, itong 19, kaya nung last week, lumabas na po siya. So tama-tama yung timing ni Lord na magagamit ko yung commission na yon pag uwi ko ng probinsya kasi alam niya na kailangan po natin yon. So sabi ko, Lord, napakaganda talaga ng timing mo kasi ang tagal na nito, pero bakit ngayon nang lumabas? Kasi tiniming niya dahil kailangan ko. Kaya sabi ko kanina, ang prayer natin, mayroon palang yes, no, and wait. Yun pala yun. So, wait ka lang kasi ita-timing ko talaga. O ita-timing ko talaga doon sa matindi mong pangangailangan. Kaya ang prayer ko po kasi nasabi ko, Lord, sana pag-uwi ko, yung mga kapatid ko, kumbaga maano ko man lang ba sila, yung magsama-sama kami magkapatid na gusto ko sana parang Wensias pa. Yung gano'n, na maranasan po namin na magkakapatid kami. Yun talaga yung prayer ko sa Panginoon na kasi minsan lang po mangyari yun na may i-treat ko sila sa gano'n. Kasi alam nyo naman sa probinsya, hindi naman natin nararanasan yung gano'n, di pa? Lalo sa mga kapatid natin. So sabi ko, Lord, salamat kasi isa na namang katugunan doon sa panalangin ko. Kaya to God be all the glory. Ako po magpapasalamat na yung anak ko po sa Cebu ay 1 taon na po ang kanyang church. Yung aking pong bunso na pastor po na malaking tulong din po nung galing dito sa church na nung nagkasakit po siya ay hindi naman po ako nakapagpatotoo na sabi niya, maraming salamat sa inyong church dyan na talagang malaking tulong na naibigay niyo sa akin na nabili niya ang kanyang gamot lahat. Nagbuo ng 1 taon tapos kaming magulang, mga kapatid niya, nag-ambag-ambag kami. Kaya purihin po ang Panginoon na naandun po lahat ng pagsubok sa kanyang pamilya. Kasi nag-resign na po siya sa trabaho, nag-full-time talaga po siya sa Panginoon. Kaya sabi ko, ako po isang kaming mag-asawa, isang karangalan na kami po ay may anak na pastor. Na talagang pong pinagkaloob niya sa Panginoon ang sa anak namin. Na yun po ay batang-bata pa. Pero naandun po ang kanyang by faith sa Panginoon na itatalaga niya kanyang buhay, nakaski ang kanyang pamilya. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon na kami mag-asawa, kaming pamilya, ang aking asawa, nandoon yung kanyang support sa aming buhay, sa kanyang pagtatrabaho. Kahit na po hindi tinugon ng Panginoon na sa pag-uwi ko sana, sabi ko, Lord, uuwi sana ako kasi gusto kong masaksihan yung anniversary ng anak ko sa church nila at saka ihandog din yung kanyang pangalawang anak. Tapos sa 15 po ay birthday niya rin, ay hindi po talaga kalooban ng Panginoon. Kaya, at saka yung nagkasakit din po ako, kaya sabi ko, Lord, maghihintay na lang ako kung kailan mong ibibigay para sa akin. Kaya lahat tayo, kung ano man ang hinihingi natin sa Panginoon, huwag natin apurahin. Kaya sabi ni Sister Wilma, mayroong panalangin na stand, mayroong delay. Kaya ako po, sanay na ako dyan. May stand man, may delay man, okay lang po sa akin. Basta ang Panginoon, lagi po natin tinataas sa ating buhay. Lagi tayo magpasalamat sa Panginoon. Yun po. Good morning po. Nagpapasalamat po sa Panginoon kasi nga po nakauwi na po si Mama. And iningatan niya po siya nung nasa ibang bansa po tsaka sa biyahe niya po papunta po dito.
Purihin po ang Panginoon. Talaga pong napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. At Sister Grace, welcome po sa pananambahan ngayong araw. At kung wala na po, inaanyayahan ko po si Pastor John para po sa ating pastoral prayer. Inanyayahan ko po yung mga bata na lumapit sa harapan para po ating isama sa pananalangin. Tayo po ay magkaisa ng ating puso, isip sa pagdulog natin sa Panginoon dahil ito po yung ating pribilehiyo na makalalapit tayo sa Panginoon sa pamagitan ng ating pananalangin. Tayo po ay yumuko ang mga ulo, tanda po ng ating pagpapakumbaba sa Panginoon. At ang bawat isa po ay ituon ang ating puso't isipan sa ating Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Dakila naming Ama at Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami na mga anak mo, pinili mo at tinawag upang paglingkuran ka, Panginoon. Ay naririto kami, O Diyos, upang ikayaming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ama, salamat sa isang linggo na kung saan kami iningatan mo, binigyan mo kami ng buhay at lakas na aming nagagamit upang ikayaming mabigyan ng kapurihan at karangalan at higit sa lahat makapaglingkod kami ayon po sa iyong banal na kalooban. Ama, bago namin dalahin sa inyong banal na harapan ang lahat ng aming pangangailangan, nais po naming siyasatin mo kami kung mayroon po kami mga pagkukulang, may mga naisip na salita, nagawa ng mga bagay na labag sa banal mong kalooban, Ama, mihingi po kami ng kapatawaran at paglilinis upang maging karapat-dapat kami na makalapit sa iyong banal na harapan sa mga oras na ito. Salamat po, Diyos, sa iyong pangako doon sa unang Juan 1:9 na kung ipapahayag namin ang aming mga kasalanan, ika'y tapat na Diyos na kami ipatatawarin at lilinisin kami sa lahat ng aming mga karumihan. Kaya naman, Ama, sa oras na ito, inaangkin namin na kami ay tunay pong iyong nilinis na at pinatawad sa mga pagkukulang namin. At narito, Panginoon, itinataas namin sa inyo, O Diyos, ang mga kabataan na iyong banal na harapan sa mga oras na ito. Sila po ay inyong bigyan ng malusog, malakas sa pangangatawan upang sa ganoon sa kanilang paglaki at pagkaedad nila, Panginoon, sila po yung mga susunod na henerasyon na maglilingkod sa inyo. Panginoon, salamat po sa mga magulang nila na pinapahintulutan sila na makapanambahan, makalapit sa iyo, sa edad nila ng mga bata pa sila. Dalangin ko, O Diyos, na sila ipagpalain mo, ingatan sa tuwi-tuwi na, at pagkaluban sila ng mga karunungan, mga katalinuhan, lalo na sa klase, at gayon din, Panginoon, bigyan niyo sila ng pusong masunurin, magalang sa kanilang mga magulang, upang sa ganon, sa kanilang pagsasama-sama bilang pamilya, ay mag-create ang tunay na pag-ibig na nagmumula sa iyo, O Diyos. Dahil diyan, Panginoon, yung inyong Santong Espiritu ang siyang maghahari sa bawat puso nila at ang kanilang mga magulang, Panginoon, na naghahanap buhay, iyo po silang iingatan, bibigyan ng malakas, malusog na pangangatawan upang sa ganun, O Diyos, magampanan nila yung mga tungkulin na nakaatang sa kanilang mga balikat at magamit nila ang kanilang buhay sa paglilingkod sa inyo. Iyo po silang bigyan ng malawak na kaisipan na magagamit upang paunlarin ang kanilang mga buhay at sila ay makapagpundar ng pamilya na kung saan may mga banal na takot sa iyo, Panginoon, at maglingkod sila sa inyo habang sila ay nabubuhay. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga ginagawa nila, ang mga trabaho, mga hanap buhay, mga negosyo, Panginoon, iyo pong proteksyonan at gawin niyo pong maunlad habang sila ay gumaganap ng mga tungkulin nila sa pagpapaunlad ng kanilang buhay sa pamagitan ng biyaya mo at tulong.
Kaya Panginoon, salamat po sa gagawin mo sa pamilya ng mga kabataang naririto sa iyong banal na harapan. Ama, itinataas po namin sa inyo, Diyos, ang ministry ng iglesyang ito, Panginoon, sa pamumuno ng aming Pastor Bert Dungaran. Amin pong pinagtatagubilin sa inyo, Diyos, ang kanyang buhay, Panginoon, bigyan po sa malakas na pangangatawan, magandang kalusugan, mga karunungan, mga katalinuhan na magagamit niya upang pangunahan ang iglesyang ito at paunlarin sa espiritual na buhay ang mga kapatiran, gayon din magkaroon ng katuparan ng mga ang mission at vision ng iglesyang ito, Panginoon, sa pamagitan ng aming sama-samang paglapit, pagdulog sa inyo upang ang minimiti ng iglesyang ito, Diyos, ay tunay nga po mangyari, maganap ayon po sa iyong banal na kalooban. Tinataas po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng leader ng ministry, Panginoon, ng iglesyang ito. Bigyan niyo po sila ng ibayong karunungan, mga katalinuhan, magagamit nila ang kapamaraan ng tama upang ang iglesyang ito ay makita ng mundong ito na tunay nga po na kami ay karapat-dapat na mga katiwala mo sa mga gawaing ipinagkatiwala mo sa amin. Inaasahan din namin, Panginoon, na kami lahat ay nagkakaisa sa planuhin ng iglesia, Panginoon, na sa darating ng mga panahon, O Panginoon, kami ay sama-sama na nagsisisamba sa inyo sa lugar na ito, kasama ang mga kapatiran na ini-enjoy ang iyong banal na presensya sa tuwi-tuwi ng kami. Nagsasama-sama na nagpupuri, nag-aawitan sa iyong dakilang pangalan. Ama, salamat po sa gagawin mo sa iglesyang ito. Salamat po sa pagpapaunlad ng lahat ng ginagampanan ng mga kapatiran na kung saan, Panginoon, nagkakaisa para po sa iyong kapurihan. Ama, dinadalangin din namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran na kung saan may pinagdaraanan sa buhay, may mga sakit, may mga karamdaman, may mga problema sa mga pinansyal, Panginoon. Amin pong itinataas sa inyo ang buhay po ng kapatid na Joy. Dalangin po namin na kikilos ka po sa mahimalang kapamaranan upang sa ganon, O Diyos, maranasan namin kapatid namin ito ang kaginhawahan mula sa sakit na kanyang nararanasan, sapagkat tunay, O Diyos, na ikaw ang aming kinikilala na dakilang manggagamot na kung saan ikaw yung may kapangyarihan humipo mula ulo hanggang talambakan ng aming mga kapatid na may karamdaman at may kakayanang ikay magpagaling, sapagkat ikaw yung Diyos na may likha sa aming mga katawang ito, O Diyos, at alam mo kung alin ang mahina sa amin, ay palalakasin sa pamagitan ng aming pananampalataya na ikaw yung tunay na Diyos na pinaglilingkuran namin ay tapat, na kahit kailan, di nyo kami pinabayaan, di nyo kami iniwan. Gayon din, Ama, itinataas ko sa iyong buhay ng aking may bahay. Kasalukuyan po siyang nakakaranas sa pananakit ng kanyang mga kalamnan, Panginoon. Sanhin ang pagod na nangyari, Panginoon, sa loob ng isang linggo. Panginoon, hipuin po siya mula ulo hanggang mga paa at padaluhin niyo po ang kagalingan na nagmumula sa iyo, sapagkat magdamag po siyang hindi nakatulog dahil sa kirot. Panginoon, salamat dahil kahit bagya ay pong pinagaling siya, Panginoon. At dalangin po namin na patuloy na kagalingan ay maranasan niya upang sa mga susunod na mga linggo ay makasama namin sila sa pananambahan sa iyo, sa Espiritu at katotohanan. Ama, salamat dahil ikaw yung Diyos na di nagkait. Sa tuwing kami lalapit, nandiyan ka, tinutugon mo kami. At kahit na naghihintay kami, nandiyan pa rin, yes na yes, at tapat ka sa mga pangako mo sa amin. Kaya Panginoon, salamat ng marami. Kami umaasa, naniniwala kami na sa iyong kapangyarihan kami ay makararanas ng mga biyaya na nagmumula sa iyo, sapagkat ang nais po namin ay paglingkuran ka namin habang kami nabubuhay kahit sa maliit na kapamaraanan, mabigyan ka lamang namin ng karangalan. Kaya Ama, salamat ng marami. Maasa ako sa iyo, Diyos, na ang buhay kong ito na itinalaga ko na sa iyo, Panginoon, ay gagamitin ko lamang upang hindi aking maparangalan, sapagkat ito yung commitment ko sa iyo. Nabigyan mo ako ng pangalawang buhay. Kaya maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Diyos.
Ama, amin pong itinataas sa inyo ang mga kapatiran namin na nagsisipaghanap buhay sa ibayong dagat, Panginoon, upang kanila pong mapaunlad ang kanilang buhay sa pamaraan ng maayos, kung saan tinitis sila lungkot dahil ang kanilang pamilya ay narito sa Pilipinas. Panginoon, lagi niyo sila samahan sa magitan ng Santong Espiritu, Panginoon. Maranasan nila ang kaaliwan na nagmumula sa iyo. Dalangin din namin, mahal namin sa buhay na naroroon, may mga pinagdaraanan, may mga sakit. Ipuin niyo po sila, O Diyos, mula ulo hanggang mga paa, at panaluhin niyo po ang kagalingan na nagmumula sa iyo, sapagkat ikaw yung dakilang manggagamot na hindi maiksi ang mga kamay, kundi mahaba upang mabot ang aming mga wala sa buhay nito na may pinagdaraanan. Ipuin niyo po sila, Panginoon, at ipagkaloob ang ganap na kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat, O Diyos, dahil ayon sa balita, Panginoon, ang bukol at tumor sa utak ng aming manugang, O Diyos, ay unti-unti nang lumiliit. Kaya, Panginoon, maraming salamat po dahil sa mahimalang kapamaraanan ay kumikilos ka at ginagawa mo ang pinakamainam para sa aming mga mahal sa buhay. Dalangin din namin, O Diyos, ang kung saan, Panginoon, ang mga Pilipino roon na nagkakaisa, na sila ay pinagkalooban ng gobyerno doon ng isang lugar upang magtayo ng iglesia para sa iyo, kapurihan, Panginoon. Bumahal sa kami na sa pamagitan ng mga Pilipino sama-sama nagtulong-tulong doon, ay mababayaran nila ang lugar na iyon. Ngayon po isang banal na kalooban, sapagkat ito po ay kanilang ipinagtagubilin sa inyo, O Diyos, na sa taong ito, sa buwan ng Nobyembre, Panginoon, ayon ko sa kalooban mo, ay maumpisahan ng itayo ang iglesia doon na ipinanalangin sa inyo, mga kapatiran doon, kung saan, O Diyos, doon sila magsasama-sama na magpupuri, sasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, O Diyos, sa pagtugon mo sa mga panalangin nila roon, na iyo pong tinugon at tutugunin pa sa mga finances na kanilang kinakailangan sa pagtatayo ng building. Kaya, Ama, salamat po ng marami. Talagang napakabuti mo at kumikilos ka sa bawat buhay ng mga anak mo. Ama, idinadalangin din namin sa iyo, Panginoon, ang babae na itatayo sa aming kalagitnaan, sa katawan po ni Sister Beron. Pakapuspusin mo po siya ng Santong Espiritu, ipangkaloob ang mga karunungan, ang katalinuhan, kahusayan, upang mapaliwanag na mainam ang mga salita mo, ang mensahe mo namin mapapakinggan ay tunay nga pong maging pagpapala at biyaya sa bawat isa sa amin. Inaasahan namin, Panginoon, na bawat isa sa amin ay lalabas ng iglesia ito na punong-puno ng mga biyaya at pagpapala na nagmumula sa iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang buhay ni Sister Beron at ang kanyang sambahayan, Panginoon. Dalangin namin ang proteksyon, ang paggabay, at ang provision mo ng lahat ng pangangailangan na ibuhos mo sa pamilya ng kapatid namin ito. Kaya maraming salamat po, O Diyos, sa buhay ni Sister Beron. Ama, amin pong nababalitaan, O Diyos, sa mga balita, sa TV, sa radyo, Panginoon, ng aming bansa, O Diyos, ay inaapi ng mga makapangyarihang bansa sa aming paligid. Ama, alam po namin na ang bansang ito ay iyong pinili na nag-iisang Kristiyano dito sa Asia, Panginoon. Dinadalangin namin na pagkalooban niyo po ng ibahayong karunungan, katalinuhan ng mga nangunguna sa aming gobyerno, Panginoon, na sa ganoon, matugunan nila ang mga pangangailangan ng aming bansa na mayroong kapayapaan, mayroong pong kasaganaan, higit sa lahat, Panginoon. Nagkakaisa kami sa layunin na ang mga Pilipino ay mabuklod ng dakilang pag-ibig. Hindi po namin kailangan ang pagbabago ng mga batas na nais po nilang gawin, ngunit nais po namin, O Diyos, sa mga mananampalataya ng mga anak mo, ang bawat nangunguna, namumuno sa aming pamahalaan, ay baguhin niyo ang kanilang mga puso, ang kanilang isipan, sapagkat ang ugali po o kaisipan ng tao ang dapat mabago at ang hindi ang batas, Panginoon. Kaya dalangin namin sa inyo, O Diyos, ng bansang ito ay pong iingatan, poproteksyonan mula sa mga kaaway na umaaligid sa amin at nangaharas sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, ikaw yung gagawa, kikilos dito upang sa ganon maproteksyonan mo ang bansang ito sa
sa pambubuli, sa pangharas ng mga bansang umaapi sa amin. Kung meron man po sila mga sandata na mapaminsala, O Diyos, ito po ay alisan mo ng kapangyarihan. Wasakin niyo po sa pangalan ng Jesus upang hindi nila magamit sa kasamaan ang mga armas na ito na sa ganun, Panginoon, mamayani ang kapayapaan sa buong mundo sapagkat ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Inaasahan namin, Panginoon, na ang bansang ito ay tunay pong poproteksyonan mo sa pamagitan ng makapangyarihang kamay sapagkat kami sa iyo lamang umaasa bilang bansa na iyo pong pinili at hinirang upang maglingkod sa inyo ang mga mamamayan. Dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, ang mga kapitbahay namin sa lugar na ito. Inaasahan po namin, Panginoon, sa pamagitan ng buhay namin na iyong binago ay maging ilawan at asin ng lugar na ito na marami pang mga kaluluwa ang makakilala sa aming Panginoong Jesus na siyang tunay na Diyos na aming pinaglilingkuran ay sila man ay makaranas din ng bagong kapanganakan sa pamagitan ng buhay namin na makikita nila na tunay, O Diyos, na kami ay binago mo at kami ay meron ng karapatang tumawag sa inyo ng Ama sapagkat ikaw yung aming Ama na siyang pumili sa amin upang maglingkod sa inyo at magbigay ng kapurihan at kalulhatian. Umaasa kami, Panginoon, sa inyo na ang gawain ito na itinalaga namin para sa inyo ay magiging pagpapala sa lahat at kami uuwi, Panginoon, na puspos kami na sa itong Espiritu at biyaya na nagmumula sa iyo. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming itinataas, pinapupurihan at dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa ating Word of God. At ang ating text verse sa araw na ito ay matatagpuan po sa Filipos chapter 4 verse 6 at Lucas chapter 11 verse 9 to 10. Sa Filipos chapter 4 verse 6, ito po ang isinasaad. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At sa Lucas chapter 11 verse 9 to 10, ito po ang isinasaad. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Salamat po sa Panginoon sa pagbasa po ng kanyang mga salita. Maaari na po tayong maupo. At muli, hinihiling ko po sa lahat na buksan po natin ang ating mga puso't isipan sa pakikinig po ng salita ng Diyos. At ito po ay dadalhin sa atin ng ating kapatid na si Sister Veron Miliesa. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Veron. Thank you, Sister Miles. Ayan. Okay, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Okay, ang lahat ba ay pinagpala na? Yan, siyempre, di ba? Okay, lahat tayo ay pagpapalain ng Diyos kasi tayo ay matyagang nananalangin. Yan ang kailangan natin. Ang buhay natin ay panalangin, araw-araw. Yan na po yung buhay natin bilang mga lingkod ng Diyos. Ang manalangin araw-araw. Walang humpay, di ba? Sabi nga, pray without ceasing. Walang humpay na panalangin, walang tigil na panalangin.
At yan po ay gagantimpalaan ng Panginoong Diyos. Marami pong nagagawa ang panalangin. Maraming nababago. Maraming natatransform. Okay, so ang topic natin nga ay prayer. At ang ating team, bakit gusto ng Diyos na maging matyaga tayo sa panalangin? Bakit kaya kailangan maging matyaga tayo sa panalangin? No? Bakit yun ang tinuturo ng Panginoon Lagi tayong manalangin. At ang title ng ating pag-uusapan ngayong umagang to, Pakawalan ang kapangyarihan ng Diyos sa mga matyagang manalangin. So sa pamamagitan ng matyagang panalangin, pakakawalan ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. No? Unleash the power of God through perseverance, through persistent prayer. No? Yun yung ating pag-uusapan. Alam nyo, ang Diyos kapag tayo'y matyagang nananalangin, no, nakukulitan sa atin. Di ba tayo nga kapag nakukulitan manghihingi ka sa nanay mo Di ba? Walang tigil walang tigil ng kahihingi. So, ibibigay mo yan. Ganon din ang ating Panginoong Diyos. Pakakawalan niya ang kanyang kapangyarihan, no, doon sa mga lingkod niya na matyagang nananalangin. At ang ating teksto po, dalawa. Pilipos chapter 4 verse 6 at Lucas chapter 11 verse 9 to 10. Ayan, muli ko pong babasahin ang ating teksto. Pilipos 4 verse 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At doon po sa Luke chapter 11 verse 9 to 10. Asa na si Luke? Wait lang Ayan, Luke chapter 11 verse 9 to 10. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, at lahat ng bagay dito sa daigdig. Maraming salamat po sa umagang ito, at muli ay narito po ang inyong lingkod upang ipahayag ang iyong mga salita. Salamat po sa bagong buhay, sa kalakasan, sa umaga, sa bagong gising, Panginoon. Salamat sa lahat ng ito sapagkat katunayan lamang ito, Panginoon, na ikaw ay laging nandyan. Lagi mo kaming pinagpapala. Lagi mo kaming iniingatan sa lahat ng bagay dito sa mundo. Maraming salamat sa kagalingan, sa lahat-lahat ng mga ipinagkaloob mo po sa amin, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, sumasamo ako sa iyo, muli mo akong tulungan sa umagang ito. Muli mo akong itago sa iyong likuran. At tanging ikaw lamang, Panginoon, ang makikita. At tanging ikaw ang mangungusap ngayong umaga. Inaamin ko, Panginoon, na wala po akong alam talaga, Lord God. Sa iyo lamang ako umaasa sa iyong mga salita, sa mga bagay na pinagkakalob mo sa amin, Panginoon. Salamat sa kaunawaan, karunungan, na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, upang ang iyong salita ay aming maunawaan. Pagpalain mo po kami, Panginoon, sa umagang ito. Gabayan mo kami ng iyong Santong Espiritu, Panginoon, upang ikaw lamang ang aming maitaas sa umagang ito. Gabayan mo kami hanggang sa aming pagtatapos ng gawain ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat na ito ay sinasamo ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Dako na po tayo sa ating pag-uusapan ngayong umagang ito, ang ating prayer. Pero bago po yan, tingnan ko po muna. Alam ko naman na alam nyo na kung ano ibig sabihin ng panalangin Di ba? Siyempre, matagal na tayong lingkod ng Diyos. Alam na po nating lahat yan. Pero hayaan yung sariwain kong muli ang inyong kaalaman. Ayon dun po sa aking na-research,
Ang panalangin ay pagtawag at pakikipag-usap sa Diyos. Pakikipagniig upang samahan tayo sa buhay natin at matamo ang tugon sa ating pangangailangan. No, yan po yung ibig sabihin ng panalangin. Ngayon, paano tayo manalangin sa Diyos? Meron pa po akong nakita. Ang sabi doon po ay, ang panalangin sa Diyos ay dapat gawin ng may katyagaan. At yan po ay makikita sa Lucas chapter 1. Bukod sa may katiyagaan, no, ng may pasasalamat. At yun nga po sa Filipos chapter 4 verse 6. May pananampalataya, Santiago 1 verse 5. May pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, Mateo 6:10. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, 1 chapter 4 verse 13 to 14. At mula sa puso ng isang matuwid sa harapan ng Diyos. Santiago 5:16. Kumpleto na po ito. Andito na po lahat ang sangkap ng panalangin. Na kailangang manalangin tayo na may katyagaan. Diba? Persistent prayer. Sabi nga doon sa teksto natin, magpasalamat ng may katyagaan. Magpanalangin. Okay? So, kumpleto na po yan ang ating panalangin. So, dako na po tayo dito sa ating pag-uusapan. Ilang bagay lang po yung ating pag-uusapan sa umagang ito. Ayan. Bakit gusto ng Diyos na maging matyaga tayo sa panalangin? Kasi po sa panalangin, marami pong nababago. Pati yung buong katauhan natin ay nababago. Bakit? Kasi, number 1, dahil sa pananaw. Pag sinabi nating pananaw, ito yung perspective, no, thinking, no, sa ating isipan. Pangalawa, dahil sa plano ng Diyos. May plano ang Diyos sa ating lahat. Bawat isa ay may plano ang Diyos sa atin. Number 3, dahil sa kanyang pangako o promises. Ang Panginoon Diyos ay napakaraming pangako sa atin. Pangako na pwede natin itong panghawakan. Pangako na pwede nating i-claim sa Kanya. At yung pang-apat, suspense pa muna. Ay, nilagay na pala niya. Okay. Yung pang-apat, dapat suspense kaya lang andyan na. Purihin ang Diyos. Praise. Di ba? So sa kabila ng lahat na yan, tugunin man o hindi tugunin ng Panginoon ang ating panalangin, kailangan natin siyang purihin. Diba? Purihin natin ang Panginoon. Ayan. Dako po tayo doon sa number 1, perspective, pananaw. Kapag sinabi po kasi nating perspective o pananaw, ito po yung tumutukoy dito sa ating pag-iisip, sa ating isipan. Diba? Ang ating isipan kasi nababago, no, lalo na kung tayo ay nananalangin. Tandaan natin yung T, no? Parang napakadang magkaroon ng yung anong tawag diyan? Acrostic ba 'yan? Yan. Letter T, thinking dito sa ating pag-iisip. Yung thinking natin, it impact emotion, no? Naapektuhan yung ating emotion. At yung ating emotion ay nagkakaroon din ng impact sa ating action. Diba? So tandaan lang natin yung T na iniinom natin. Letter T, thinking. Letter E, emotion. And letter A is action. Diba? Lahat ng yan ay patungkol sa perspective, no? Sa ating pag-iisip. Yan, no? Ang ating pananaw sa isang bagay ay nababago. Yung ating isipan, di ba, sa mga bagay-bagay, no? Nagkakaroon ng pagbabago yan kapag alam mo yung nangyayari. Okay, magbigay tayo ng isang halimbawa. Okay, no? Doon sa isang eroplano, syempre lumilipad yan, ano? Siya, nasa himpapawid na yan. Papunta siya sa isang lugar. Syempre maraming pasahero. Babae, lalaki, matanda, at may mga bata na pasahero yung eroplano na yon. Yung isang group of children, yung mga batang nandoon,
nag-iiyakan. Iyak ng iyak. No? Walang ginawa, kundi umiyak ng umiyak. So nababother ngayon yung tatay. Bakit sila umiiyak? Pati yung mga pasahero. No? Ano kaya sa akala nyo yung nararamdaman ng pasahero? Nag-iiyakan yung mga bata. Siyempre yung iba, naiinis. No? Nagagalit kasi ang ingay-ingay dun sa loob ng eroplano. Meron pa nga isang pasahero pumunta sa likod. No? Siyempre napahiya yung ama. Ang ginawa, tumayo yung ama, hinarap yung mga pasahero. Sabi niya, ganito ang sabi niya, kami po ay kagagaling lang sa funeral service. Sabi niya, galing po kami sa funeral service, sabi niya. Kamamatay lang po ng nanay ng mga batang ito. Kaya po sila nag-iiyakan. Kamamatay lang po ng aking asawa. Sabi niya. So sa palagay nyo, nung narinig nila yung dahilan, bakit umiiyak yung mga bata, ano kaya na ngayon sa palagay nyo ang naramdaman nila? Nainis pa kaya? Nagalit pa? No? Siyempre, tama yung iniisip ninyo, hindi na sila nagalit. Nagbago yung perspective nila nung malaman yung kalagayan ng mga bata. Diba? So nagbabago yung thinking natin. It affects emotion and yung action natin. So sa halip na magalit, nagkaroon sila ng sympathy. No? Nagkaroon sila ng compassion doon sa mga bata. Kasi nalaman na nila yung dahilan bakit umiiyak ang mga bata. Kung minsan kasi, yung ating iniisip, yung ating pananaw sa isang bagay, kung minsan mali. Diba? So kailangan lang natin na maintindihan, malaman ang mga tunay na pangyayari. At ang magbibigay lamang sa atin ng right perspective ay ang salita ng Diyos, ang Biblia. Kung pag-aaralan lang ng lahat ng tao, no, ang Biblia, magkakaroon sila ng right perspective. Sapagkat ang Biblia ang nagbibigay ng tamang pananaw, tamang pag-iisip. At ang tawag natin dyan ay divine perspective. No? Yan, nag-i-intervene ang ating Panginoong Diyos, kaya tinatawag itong divine perspective. Yan. Kung minsan kasi, no, yung ibang tao, hindi nila nauunawaan yung divine perspective. No? Yan ay binibigay lamang doon sa mga kumikilala sa ating Panginoon. Kaya yung ibang tao minsan din rin natin na sisisi. Kasi nga, wala silang kaalaman. So kailangan nating pag-aralan ang Biblia upang malaman natin yan. At ang panalangin ay unti-unting nagbabago sa puso at isip natin. No? Habang tayo'y nananalangin, may nangyayari. Hindi lang natin minsan nakikita o naiintindihan, pero pagpatuloy po tayong nananalangin, it transform our thinking, our emotion, unti-unti yung katauhan natin ay nagbabago. Di ba? Kaya ngayon, pag-uusapan natin siyempre ang kapangyarihan ng Diyos. Paano pinapakawalan ng Diyos ang kapangyarihan niya doon sa mga taong matyagang manalangin. Kung minsan, sabi nga kanina sa pag-uusap namin sa devotion, sa Sunday School, kapag tayo'y nananalangin, sabi nga, 3 yung sagot. Yes, syempre gustong-gusto natin ng yes. Dahil tinugon ng Diyos yung panalangin natin. No, medyo malulungkot tayo, pero malalaman natin kapag no ang sagot, kung ano rin ang dapat natin gawin.
At number 3 is wait, no? Meron ako nabasa, yung number 3 pa, meron ding number 4. Pero parang wait na rin yon. Kasi, kung wait or no, merong planong maganda sa'yo ang Diyos. No? Huwag mong mamadaliin ang Diyos. Kung minsan kasi pinupwersa natin ang Diyos di ba? So wait ka lang. No? Wait ka lang sa tugon ng Panginoong Diyos. Ayan. No? Kapag tayo'y matyagang nananalangin, ibibigay niya ang the best sa atin. Okay, tingnan natin doon sa Luke chapter 11, verse 5 to 8. Ito yung halimbawa ng matyagang panalangin. Sabi dito, sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay nating isang hating gabi. Isa sa inyo'y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap. Kaibigan, pahiram naman muna ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan. Naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Dahil sa pagtsatsaga niya, dahil sa matyaga niyang kakukulit doon sa kanyang kaibigan. No? Kung minsan, halimbawa kayo, di ba? May kaibigan kayo. Kaibigan ng kaibigan ninyo. Dumating. Tapos, wala ka man lang maibigay. Di ba? So, kumakakato ka doon. Kung ikaw ay kumatok doon at sinabihang wala, at umalis ka na agad, kasi minsan tayo pag sinabihang wala na talaga Ayaw na, nahihiya na. Di ba? Pero eto, makulit. No, sige na, bigyan mo na ako ng kailangan ko kasi yung kaibigan ko naglakbay galing ng malayo. No? At saka, nung mga panahong yun kasi, sa time ni Jesus, ang bahay nila, wala pang mga kwarto. Wala pang mga bedroom, di katulad natin ngayon, di ba? May mga kwarto tayo, kaya paggising mo, hindi na kailangan maistorbo pa yung iba. Okay? So, nung time ni Jesus, ganon. Kapag bumangon yung ama, lahat yan magigising. So, maiistorbo. Di ba? Kaya ayaw niya nang bumangon. Kaso, makulit nga ito. So, dahil sa kakulitan niya, babangon din siya at ibibigay yung gusto ng kaibigan. Imagine nyo, kaibigan ng kaibigan. Alalahanin natin, ang ating Panginoon ay higit pa sa kaibigan natin. No? Ganon din tayo. Kapag tayo'y nangungulit sa Panginoon, matyaga tayong nananalangin, anuman yung pinapanalangin natin sa Kanya, anuman yung personal nating pangangailangan at hinihiling sa Diyos, dahil alam ko lahat tayo may personal na dinadalangin sa Diyos. Di ba? Lahat ng yan ay ipagkakaloob ng Diyos. Sabi nga sa tamang, in His time, kung ano yung kalooban ng Panginoong Diyos. Dahil dyan, ibibigay ng Panginoon yung pangangailangan natin. Meron pang isang halimbawa sa Luke pa rin. Luke chapter 18 verse 1 to 5. Ganito naman po ang sinasaad. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Pag sinabi po nating talinghaga, medyo parabola. Ayan. Upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sa makatwid, ang Diyos talaga ang nagsasabi sa atin na tayo ay laging manalangin. Huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa makatwid, pag sinabi natin isang hukom, yung judge yan ngayon, di ba?
Walang takot sa Diyos, hindi natatakot, at walang iginagalang na tao. Sa makatwid, ito yung judge na masama. Kasi hindi natatakot sa Diyos. Ito yung judge na naghihintay ng lagay. Di ba? Maraming ganyan. Ayan. Sa lunsog ding iyon ay may isang byuda. Okay? Pag sinabi nating byuda, noong panahon ni Jesus, noong time niya, pag sinabi nating byuda, talagang walang-wala yung byudang yan. Lalo na kung wala siyang anak. Kawawa, walang mangangalaga, walang magbibigay sa kanya ng katarungan. No? Yun yung karakter ng isang byuda noong time ni Jesus. Ayan. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Yan, ang tagal-tagal. Nangungulit nung byuda para siya ay bigyan ng katarungan. Pero tinanggihan siya. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. Diba? Okay, sabihin na nating literal na laging nandyan yung byuda. Siguro, pagpasok niya sa opisina, nandun yung byuda. Pagpunta niya sa bahay, nandun yung byuda. Paglingon niya, andun na naman yung byuda. No? Sabi niya, nakakainis na. Sabi niya ganun. So, ibibigay ko na sa kanya ang kanyang hinihingi. Okay? So, nakuha sa matyaga. No? Nakuha sa matyagang kakukulit doon sa judge. Para ding ating Panginoon yan. Di ba? Kung wala tayong tiyaga sa ating Panginoon na manalangin ng manalangin, hindi niya ipagkakaloob sa atin ang ating kahilingan. Ituloy po natin ang basa sa Lucas chapter 18, verse 6 to 8. At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom na yon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Di ba? Ang Panginoon Diyos ay agad na ibibigay ang ating hinihingi sa Kanya. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong nananampalataya? Di ba? Nananampalataya pa ba tayo hanggang sa wakas? Kasi maghihintay tayo sa Panginoon. Di ba? Hindi natin alam kung hanggang kailan. Subalit, ang ating pananampalataya ay siguraduhin nating pagbalik ng ating Panginoon ay nandun pa rin. No? Meron akong nakitang isang magandang sa prayer kay R.C. Sproul. Ayan. Ayon doon kay R.C. Sproul, prayer does change things, all kinds of things, but the most important things, it changes us. Di ba? Ang panalangin, nakakapagpabago yan sa lahat. Subalit, ang higit na mainam, ang higit na mabuti, ay tayo yung nababago. No, perseverance in prayer, nagagawa nito na mag-grow tayo spiritually. No? Nag-grow tayo spiritually habang tayo ay nananalangin. Diba? Ang matyagang panalangin ay hindi tumutukoy na yung bang puwersahin natin ng Diyos na pakinggan tayo. Kundi, itinuturo nito na matuto tayong makinig sa Diyos. Hindi lamang Diyos yung makikinig sa atin. Matuto rin tayong makinig. Diba? Pag tayo'y nananalangin, ang sagot, yes, okay nga. No? Pero pag no, paano? 'Di ba? Kapag no, ang sagot sa panalangin natin,
asahan natin na merong plano ang Diyos. Kaya dako tayo sa pangalawa, plano or plan ng Diyos. Ayan. Basahin po natin sa Psalm 27 verse 4. Okay, asan na yung notebook ko? Wait lang chapter 27 verse 4. Ganito po ang nakasaad. Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niyo niya habang buhay. Upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan. At dooy humingi sa kanya ng patnubay. Ayan. Lahat po tayo ay humihiling sa Diyos. Ito po yung panalangin kung daw nagkakamali, panalangin ni David. Ayan. Lahat po tayo ay humihiling sa Diyos. Lahat. Wala naman pong hindi humihiling sa Diyos eh. Diba? At lahat naman tayo, kapag ang tugon natin ay, ang pagtugon ng Diyos ay yes, no, blessing, syempre masayang-masaya tayo. Sino ba naman ang hindi aayaw sa blessing? Meron ba ditong ayaw ng blessing? Syempre wala. Lahat tayo ay naghahangad ng blessing. Pero alam nyo ba kung ano ang pinaka-greatest blessing na ibibigay ng Diyos sa atin? Yung pinakamahalagang blessing sa prayer natin, no? Diyos mismo. God Himself is the greatest blessing. Diba? Siya mismo yung greatest blessing natin. Ayan, kailangan lang na maunawaan natin kung gaano kahalaga ang ating Diyos, ang ating panalangin, kung gaano kadakila, at kung gaano kabuti ang Diyos. Wala ka nang hahanapin pa pag nasa iyo na mismo ang ating Panginoong Diyos. Diba? Wala ka nang napakasarap na ng buhay mo, masarap na ang iyong pakiramdam, no? Lahat ay kaya mong pagtagumpayin, basta't kapiling natin ang Diyos. Amen po ba? Ayan, yan. Ano talaga yung pinagpipray natin sa buhay natin? Lahat tayo, sabi ko nga kanina, lahat ay nagpipray, no? So tignan natin yung plano ng Diyos para sa atin. Alam niyo, meron akong narinig na isang kwento. Narinig ko to sa asawa ni Pastor Peter Tanchi, no? Mag-asawa sila. Siyempre, si Peter Tanchi, isang pastor, magaling na pastor, at yung kanyang asawa ay merong kaibigan. Dumating sa kanya yung kaibigan niya, no? Nagtanong, sabi niya, alam mo sis, sabi niya, gustong-gusto ko na talagang mag-asawa. Gusto ko na sabi niya, okay na ako, ready na akong mag-asawa. Sabi niya ganon. Pero, ang problema, wala naman siyang boyfriend. No? Paano mag-aasawa? Walang boyfriend. Sabi nga nila, awanin, wala man lang nanliligaw sa kanya. Ganon, di ba? Pero gusto niya na talagang mag-asawa. No? Pray siya ng pray na bigyan siya ng makakasama sa buhay. Kaso wala nga. Di ba? Walang lalaki na tumitingin sa kanya. Ang sabi ng asawa ni Peter Tanchi, sabi niya, kung ipagkakaloob ng Diyos sa iyo ang asawa mo ngayon, ibibigay niya. Kung kailangan mo na talaga ng mapapangasawa, sabi niya. Kung hindi pa, sabi ng asawa ni Peter Tanchi, hindi talaga sa'yo ipagkakaloob. So maghintay ka. Sabi niya ganon. So ang ginawa naman ng babae, dahil nga yun ang payo sa kanya, so ginawa niyang busy yung sarili niya. Naglingkod siya sa Diyos, no? Ginawa niyang busy, yung church nila, lagi siyang nandoon, lahat ng gawain, andoon. So nakalimutan niya na yung pag-aasawa. No? Lumipas yung sa ganun natin mga mahigit 2 taon, 1 taon, ganyan. Nagkita silang muli ng asawa ni Peter Tanchi. And guess what? Sabi niya ganon.
Hulaan mo kung ano nangyari sa buhay ko. Sabi niya ganon. Eh di napaisip naman yung asawa. Sabi niya ganon. Tama ka. Tama ang iniisip mo. Ipinagkaloob na sa akin ng Diyos yung matagal ko nang hinihiling. So, nagkaroon na siya ng boyfriend. At kinausap ng mag-asawa yung lalaki. No, sa kanilang pag-uusap, nakita nung mag-asawa na okay yon kasi ito yung lalaki na may takot sa Diyos, lingkod ng Diyos, at mabuting tao. So, imagine nyo kung nagmadali siya, kung hindi maganda pala yun, di ba? So ngayon, mas maganda ang binigay sa kanya ng Diyos. No? Mabuting asawa. Kaya, huwag tayong magmadali sa pag-aasawa. Intayin natin ang ibibigay ng Diyos. At matuto tayong ipanalangin yung inyong mapapangasawa. Ano yan, address yan para sa mga kabataan. Sa mga dalaga, sa mga binata. Kasi ibibigay ng Diyos ang much better, ang pinakamabuti sa atin. Ayan. Kung minsan, kung hindi man tugunin ng Panginoon yung ating mga panalangin, examine natin yung sarili natin. Magkaroon tayo ng reflection. Kung halimbawa, tagal-tagal na, katulad ko, meron akong pinapanalangin sa Panginoon, pero wala pang tugon, no? Examine ko rin yung sarili ko, no? Ano ba? Ano ba yung meron? Bakit hindi ako tinutugon ng Diyos? Ang sabi doon sa aking nabasa, no? Baka daw meron kang idols. Ano yung idols? Yung mga idolatry. Sabing ganon. Maaari daw na yung idol mo pamilya mo. So wala namang problema kasi pamilya yon. Maaaring ang idol mo ay mga anak mo. So wala rin problema. At maaari din daw na ang idol mo ay relationship. Di ba? Wala ring problema. Pero ang problema doon, kung yung mga idol na yan, ang inuuna mo, imbis na ang Panginoong Diyos. Di ba? Ang masama, sila na yung nagiging priority mo. Imbis na ang Panginoong Diyos, ang magiging priority mo, sila na yung nagiging priority mo. At yung mga idols na yan, no, maaaring sila ang magbigay sa'yo ng failure. No? Kasi yung mga idols na yan, no, hindi niyan mapupulfill ang pangako ng Diyos. Sila pa ang magbibigay ng disappointment sa iyo. No? Kaya yung panalangin mo ay hindi natutupad. No? Hindi tinutugon. So, examine natin yung ating mga sarili. At kung hindi tumugon ang Diyos, dako tayo sa number 3, promises, no? Mga pangako. Alam nyo, sa Bible, napakaraming pangako ng Diyos na pwede nating i-claim, na pwede nating panghawakan. Di ba? Kasi nga, siya yung nagbigay niyan. Kaya, kailangan natin niyang i-claim. Katulad doon sa Psalm na binasa natin kanina, 27 verse 4, binasa na natin yon. Yun yung panalangin ni David. Yung background nun, andon sa 27 verse 3. Ganito ang panalangin ni David. Kahit isang hukbo ang sa akin pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Alam nyo ba na ang dalangin niyan ni David ay sa gitna ng digmaan? Kilala naman natin si David, di ba? Isa siyang mandirigma. No, sa panahon ni David, marami siyang sinalakay sa tulong ni Yahweh at lahat yan ay napagtagumpayan niya. Di ba? Sa gitna ng digmaan yan, nananalangin si David. At alam niyo ba na ang ating Panginoon ay may pangako kay David? Ano sa palagay niyo yung pangako ng ating Panginoon kay David? Noong siya yung mga teenager pa, siguro mga edad
15 or 16, nangako ang Diyos sa kanya. Naalala ninyo nung unang nagtagumpay siya laban kay Goliath? Di ba? Okay, may pangako ang Diyos sa kanya. At ito yung pangako niya. Sabi niya, David, balang araw, ikaw ang susunod na hari ng Israel. Eh ano pa lang siya noon? Edad, teenager pa lang. So paanong magiging hari siya ng Israel? Samantalang may hari na noon. At sino yung haring yon? No? Yung overstaying na hari, ayon doon sa Biblia. At walang iba kundi si Haring Saul. No? Alam ni Haring Saul na babagsak siya. Kasi nga, pag inano natin ang pinag-aralan natin yon, marami na siyang mga pagkakamaling nagawa. So nangako ang Diyos kay David na siya ay magiging hari. Pero hindi agad-agad yon na isa katuparan. Kasi nga, meron pang hari nung panahong yan. At yan nga ay si Haring Saul. At si Haring Saul, nainggit, no? Nagselos kay kay David. Hindi pa siya hari noon. No? Kaya ngayon, nung nainggit siya, nagkaroon siya ng galit at ang utos niya sa kanyang mga kawal o mga sundalo noon ay patayin si David para hindi na maging hari si David. So ang ginawa naman ngayon ni David, tumakbo. Siyempre, isave niya yung buhay niya. Okay? Pero kahit na meron siyang chance na patayin na si Haring Saul, hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa. Diba? Basahin natin sa Psalm 27 verse 13 to 14. Naniniwala akong bago ako mamatay, kabutihan ni Yahweh aking masasaksihan. Kay Yahweh tayo'y magtiwala. Manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kay Yahweh tayo'y magtiwala. Di ba napakaganda ng panalangin ni David? Magtiwala sa Panginoong Diyos. Huwag magmadali. Huwag tayong manghihinawa kasi masasaksihan natin ang kabutihan ng Diyos. Bakit hindi siya naging hari? Kasi kailangan niya pang maging mature. Di ba? Bata pa siya noon, kailangan niya pang hubugin. Kaya maraming pinagdaanan si David. At kung sakali, kasakali man na talagang si David ay hindi nasagot, ano kaya yung mararamdaman? Maging tayo na nangako ang Diyos na meron siyang ibibigay sa atin pero hindi natupad, ano kaya yung mararamdaman natin? Una, siyempre pag hindi natupad yung kagustuhan, madi-disappoint tayo. Di ba? Ano sa Tagalog ang disappoint? Pagkabigo. Pag tayo ay na-disappoint, madi-discourage na tayo. Panghinaan ng loob. At kapag tayo'y na-discourage, madi-disillusion. Ibig sabihin, dismayado na tayo. At kapag tayo ay dismayado na, despair, kawalan ng pag-asa. Pero hindi yan ang dapat nating maramdaman. Diba? Hindi natin yan dapat maramdaman kasi hindi yan ang pangako ng Diyos. Si David, hindi niya naramdaman yan kasi naghintay siya sa Panginoon, nagtiwala siya. Sabi doon sa Luke chapter 11 verse 9 to 10, yung ating teksto, kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Hindi ba napakaganda ng pangako ng Diyos? Promise niya yan. Di ba? So, ang mga nararamdaman natin kapag tayo ay nabibigo, huwag tayong ganon. Huwag negative. Bagkus, ito ay gawin nating positive sapagkat ang pangako ng Diyos ay tayo'y tutugunin niya. Doon pa rin sa Luke chapter 11, verse 11 to 13.
Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak? Kung ito'y humihingi ng isda, bibigyan nyo ba siya? Siyempre, hindi. Di ba? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Siyempre, hindi rin, di ba? Okay, kayong mga masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Lalo na sa inyong amang nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Di ba? Kung literal nating bibigyan niya ng kahulugan, syempre hindi mo siya bibigyan ng ahas. Di ba? Makakasama sa Kanya yon. Parang katulad din ng panalangin natin yan. Kung ang pinapanalangin mo ay hindi para sa'yo, no? Kung yan ay ahas, makakasama sa'yo yan. Kung yan naman ay alakdan, makakasama din sa'yo yan. Di ba? Okay. Kaya, bakit Holy Spirit ang sinabi doon sa dulo? Magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Kasi kapag tayo ay pinagkalooban ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo, ando dun na lahat. Lahat-lahat, yun na yung guide mo. Yun na ang gabay mo. Diba? Okay, no? Ano nga pa, lalahanin natin ang bunga ng Espiritu. Ano-ano nga ba ang bunga ng Holy Spirit? Sige nga, ano nga bang bunga ng Holy Spirit? Walang natatandaan? Pag-ibig, katyagaan, katimpian, kahinahunan, kabaitan, di ba? Okay, lahat na yon. Kapag nasa atin ang Holy Spirit, lahat-lahat na nandoon na yon. Di ba? Yan ang pangako ng Diyos sa atin. Kaya, huwag tayong manghihinawa sa kadadasal, sa kapapanalangin sa ating Diyos. Okay, meron pa akong isa. Isa na lang to. Santiago 5, verse 16 to 18. Naalala nyo si Elias? Si Elijah sa Ingles? Okay, eto. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Sabi natin, ang panalangin ng taong matuwid ay tinutugon ng Diyos. At si Elias, ganito ang sinabi kay Elias. Si Elias ay isang tao na tulad din natin nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. No, ganon ka-powerful ang panalangin. Bigyan natin ng konting background. Bakit ba nanalangin si Elias na huwag umulan? Dahil ito kay Haring Ahab. Si Haring Ahab, isang masamang hari. Wicked, sabi nga. Isang wicked king. At sinabihan ng Panginoon si Elias, pumunta ka kay King Ahab, sabi niya, sabihin mo ito, dahil sa kanyang kasamaan, hindi ko pauulanin ng mahigit na 3 taon. So, nang matanggap ni Elias ang mensaheng yon, pumunta siya kay Haring Ahab at sinabi nga niya yon. So ngayon, hindi nga umulan. At pagkalipas naman ng ilang panahon, 3 years and a half, sinabi naman ni Yahweh kay Elias, pumunta ka kay Haring Ahab at pauulanin ko na. Dahil si Haring Ahab, na-realize niya na kung sino ang tunay na Diyos. Ngayon, tanong, sino ang mas powerful? Si Elias o ang Diyos? Sino ang mas powerful? Si Elias o ang Diyos? O syempre ang Diyos, di ba? Kasi sa kanya galing yon. God's will, promise niya yon. Siya yung nagbigay. Ginawa lamang instrument si Elias na isang taong matuwid. Kaya bang paulanin na ng Diyos kahit wala si Elias? Amen, di ba? Kaya din niyang hindi magpaulan kahit wala si Elias. Okay? Subalit,
sinasabi natin na ang panalangin ng taong matuwid ay kinalulugdan ng Panginoong Diyos. Meron ako isang quotation na nakuha kay Pastor Peter Tanchi pa rin, no? Yung ating quotation. Napakaganda ng quotation na to. Sabi niya, persistent prayer says, I will continue to pray until God answers my prayer or tells me to stop praying. Whatever His answers, I will praise and thank Him. Di ba napakaganda? Yung pang-apat na P ay purihin siya. Praise, lagi natin siyang pupurihin. Praise Him. Matupad man o hindi matupad ang ating panalangin, kinakailangan nating patuloy na purihin ang ating Panginoong Diyos. Hindi lamang natin siya pupurihin dito sa loob ng pananambahan. Kung minsan tayong mga Kristiyano, dito sa loob ng church, every Sunday, nagpupuri tayo dito, di ba? Pero paglabas natin ng church, no, saan man tayo pumunta, sa bahay man natin, ano man yung ating ginagawa, kailangan natin siyang purihin araw-araw. Di ba? Kung tayo'y nananalangin ng matyaga, ng patuloy na panalangin, kailangan din natin siyang purihin lagi-lagi. At bilang hamon sa ating paglilingkod, dito po sa Psalm 34 verse 10. Ayan. Taste, asa na yun? O taste and see that the Lord is good. How blessed is the man who takes refuge in Him. The young lions do lack and suffer hunger, but they who seek the Lord shall not be in want of any good thing. Di ba napakasarap? Sabi diyan, oh taste and see, the Lord is good. Sabi niya, tikman natin, lasahan natin, damhin natin ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Nalasap na ba natin? Nadama na ba natin ang kabutihan ng Diyos? Okay, madadama lang natin ang kabutihan ng Diyos sa matyagang panalangin. Di ba? Sabihin natin sa katabi natin, oh, taste and see that the Lord is good. Di ba? Tikman natin, lasapin natin, damhin natin ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Okay, pwede bang awitin natin yung katapatan ng Diyos sa atin? Kahit na po tayo ay minsan hindi nagtatapat sa Panginoong Diyos, ang Diyos natin ay tapat sa atin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa at lahat ng bagay sa mundong ito. Maraming salamat po sa iyong mga mensahe, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Minsan pa, Panginoon, pinaalala mo sa amin na kami ay kailangang manalangin araw-araw, Panginoon. Purihin ka namin, sambahin ka namin, at hindi po kami manghihinawa, Panginoon. Hindi po kami magsasawa na manalangin sa inyo hanggat ang aming panalangin ay
inyong tinutugon. At kung ito man, Lord God, ay tugunin mo, patuloy po kaming magpupuri sa iyo. Patuloy po kaming mananalangin sa inyo sapagkat ikaw ang aming Diyos na pinakamabuti sa lahat. Salamat po sa lahat ng ito, Lord God. Pagpalain mo po, Panginoon, ang nakarinig ng lahat ng iyong mga salita sa umagang ito, Lord God. Ang lahat ng ito ay sinasamo namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po idadako na sa tithes and offering. Buksan po natin ang ating Biblia sa 2 Corinthians 9 verse 7. Ito po ang sinasabi. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ayun po. Ang pagbibigay po ay isang paraan ng pagsamba sa Diyos, pagbibigay parangal at pagkilala sa Kanya bilang ating tagapagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Huwag nating kalimutan na ang lahat ng mga mapagkukunin at mga biyaya na meron tayo ay nagmula lamang sa Kanya. Kaya't sa bawat pagkakataon na pagbibigay natin sa Kanya, pakita natin ang pananampalataya sa Kanya bilang ating provider. Tayo po'y manalangin. Iyoko po natin ang ating mga ulo. Panginoong Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga pagpapala na binibigay niyo po sa amin. At narito kami sa inyong banal na harapan upang magbigay ng aming mga kaloob. Basbasan niyo po ito na ito'y makatulong sa aming iglesia. Lord, tanggapin niyo po ang aming mga handog ng buong puso. Alam namin na ang lahat ng aming mayroon ay mula lamang sa inyo. Sa pamamagitan ng pag-ibig ninyo, patuloy nawan ninyo gabayan ng aming iglesia sa paglilingkod sa inyo at aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pass daw po muna yung Bermondo at Caballero family sa kanilang family presentation. At proceed na po tayo sa ating mga announcements po. Ang schedule of service po natin sa susunod na linggo, pre-service prayer, 7:30 to 8 a.m., morning devotion, 8 to 8:30 a.m., Sunday School, 8:30 to 9:20 a.m., Adult, Young, and Young Couples. Adult, Youth, and Young Couples.
Worship service, 9:30 to 11:30 a.m. Choir practice, 2 p.m. or to be announced. Praise and worship service, Saturday, 2 p.m. or to be announced. Intercessory prayer, Saturday, 5:30 to 7 a.m. Mga kapatid ko sa Panginoon, nais namin kayong imbitahan po sa aming intercessory prayer every Saturday. Maging isa po kayo sa ating prayer warriors po. Naway, inyo po tugunin itong aming mga paanyaya. Maraming salamat po. At sa midweek service natin ay Wednesday, 5:30 to 6:30 p.m. Ang atin pong opening prayer next Sunday ay si Brother Jerry Cibalio. At ang ating speaker for next Sunday po, Pastor John Piñaranda. Offertory prayer, Sister Cindy Trimidal. Pastoral prayer, Pastora Mila Bacolod. At ang ating family presentation next Sunday, Vinyas Family. Maraming salamat po sa bulaklak na dala ni Sister Chona at Brother Randy. At ang ating flower offering next Sunday ay si Sister Rose Habonete po. At para po sa ating Damayan program, sa burial plan po for as low as 250 pesos per month. If interested po, makipag-ugnayan lamang po kay Pastor Bert Dungaran. At ganon din po sa ating Project Hagay, sa ating pong 5 peso per day pledge at sa ating Hagay puzzle. At sa mga nais pong sumuporta, makipag-ugnayan lamang po sa inyong lingkod. At ganon din po sa ating church membership form, available na po ito. At sa nais pong mag-fill up, makipag-ugnayan lamang po sa inyong lingkod. At sa atin pong mga additional announcements, ang ating cleaner sa March 17 ay ang mga youth po. At sa March 10, mamaya na po, mag-start na po ang ating Women's Fellowship at exactly 2 p.m. At ang ating ministerial studies na sa pangunguna po ni Pastora Mila ay magsisimula na po sa April, every 3rd and 4th Sunday. Ang oras po ay 1 to 3 p.m. At ganon din po, last Sunday, nagkaroon po tayo ng council meeting at mga kapatid ko sa Panginoon, ito po kasi yung mga napag-usapan. Magkakaroon po tayo ng 7 last word of Jesus. At ito po ay magaganap sa March 29, 2024, Good Friday. Ang time po is 2 p.m. At ang mga sumusunod po ay siya po ang magdadala ng salita ng Diyos. Sa ating first word po ay si Brother Ton Luna. Sa second word, Pastor Carlos Arcelon. Sa third, Sister Lani Di Guzman. Fourth, Sister Ranky Aro. Fifth, Sister Angelic Francisco. Sa sixth, si Sister Edith Piñaranda. At sa last word po ay si Sister Melba Aro. Yan po, sa Good Friday po yan. At ganon din, sa susunod po na buwan ay nagkaroon po tayo ng bagong schedule po sa ating Sunday worship service at kinompress lang po ng konti ang oras para po magkakaroon tayo ng time para po sa after ng service natin kung meron pa po tayo mga fellowship or gawain, meron pa pong available po na oras. At ito nga po sa pag-start po ng April, ang ating pre-service prayer ay magiging 7:30 to 8 a.m. Bali po, morning devotion and Sunday school po ay 8 to 9 a.m. na po. At ang ating worship service ay magiging 9 to 11 a.m. Yan po ang ating bagong schedule po for the month of April. At nais ko rin pong pasalamatan sila Brother Noel Francisco, Sister Jenny, Brother Noel Riblando, at si Brother Adam. Kung napapansin niyo po, yung ating CE room po ay medyo na-renovate na po at tapos bukas matatapos na Sister Jen. Bali, bukas na rin po tayo magpapadeliver ng aircon para next week maging okay na po ang CE room natin. Other announcements.
Ayun, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. This coming March po, meron pong project, ang Business Management Ministry. Date po ay March 27, 28, and 29. Ito po ay mini food bazaar po na gaganapin po, yun po, March 27, 28, and 29. Yung time po, hindi pa po to final. After po makapag-register po ng mga gusto, doon po mag-uusap-usap po para po ma-finalize yung time. Yung place po, across po doon po sa kabilang side na street po nung sa church. Purpose po nito is to open opportunities to fellow church members to earn an extra income even in short period of time, to gain experience, especially to young people, na baka ito po yung maging simula po, may mga naiisip po silang business at ito po yung maging way para makapag-start po sila. Even sa 3 days na yon ay makatulong po tayo. Kasi syempre po, ang layunin nga po ng business na to, once na matulungan po natin yung mga members po natin, doon naman po, makakapagbigay po sila sa church po, sa gawain po. Participants po, lahat po, pwede po mag-join, youth, women's, men's, young couple, group or individual po, pwede po yon. Kung gusto nyo po mag-usap-usap, mag-join force po kayo na group, pwede rin naman po. And yung mga pwede pong ibenta, mga food, drinks, clothes, accessories. So, as of now po, may mga nag-ano na po ng interest. So, may mga magbebenta daw po ng accessories, may mag-ano ng coffee and mga street foods. Then, yung mga ngailangan po ng kuryente, napagpaalam na rin po to kay pastor. So, pwede pong magamit yung church then mag-share na lang po yung magbebenta dun sa magagamit po na kuryente. So, nawa po ay marami pong sumuport, mag-join. Kontakin nyo na lang po ako, sa akin na lang po lumapit sa mga nagnanais po na mag-join po para sa ating mini food bazaar. And pray po natin na maging successful po para po sa Panginoon po to. To God be the glory po. Maraming salamat po. At kung wala na po, tinatawagan ko si Pastor Jan para sa ating benediction. Tayo po ay magkaloob sa mga kapatid natin na nangangailangan. Awitin po natin ang kay Opo, Panginoon, napakabuti mong Diyos. Kaya kami nagpupuri, nagpapasalamat dahil ito lang po yung aming magagawa sa buhay na ito sapagkat sa biyaya mo lamang kami nabubuhay. Kaya Ama, maraming salamat po sa mensahe na iyo pong pinarating sa amin sa pamagitan ng buhay ni Kapatid Aberon. Pagpalain mo po ang kanyang sambahayan, ang kanyang buhay, Panginoon. Dalangin namin na pagkalooban niyo siya ng maraming taon ng paglilingkod, malakas, malusog na pangangatawan upang magamit niya ang kanyang buhay na ito sa paglilingkod sa inyo upang ikay kanyang mabigyan ng
karangalan at bigyan ng kaluwalhatian. Salamat po Diyos sa mga salita mong ito. Dalangin namin na mga salitang ito namin napakinggan ay tumimo sa aming mga puso at isipan, namin pong laging alalahanin na kinakailangan naming manalangin ng walang patid sapagkat tunay o Diyos na ang panalangin lamang ang tunay na daan upang makarating sa inyo ang mga hinaing ng aming mga puso at ikaw naman na aming Diyos na tapat sa lahat ng oras ay tumutugon sa aming mga panalangin. Ya Ama, maraming salamat po sa iyong pagkilos sa buhay ng aming kapatid na Meron. Ama, dinadalangin din namin sa inyo ang lahat ng aming mga hinaing ng aming mga puso, personal man o pangkalahatan o Diyos, dahil sa iyong mga pangako sa amin ay inaasahan namin na ikaw yung Diyos na siyang tutugon sa lahat ng ito. Salamat po Panginoon at dahil po dyan sa iyong kabutihang pinakita sa amin, amin pong pinapupurihan ka at dinadakila ka namin sapagkat ikaw yung Diyos na nagbigay sa amin ng lahat ng bagay, maging ang kaligtasan namin at ang aming mga pangangailangan ay iyong sinusuporta sa tuwi-tuwi na. At bilang ganti namin sa inyo, nagagalak ang aming mga puso. Nagpupuri kami, nagpapasalamat dahil sa kabutihan mo ito. Kaya naman mga kapatid ko sa Panginoon, dalhin ninyo sa inyong pag-uwi ang mga biyayang ito na nagmumula sa ating Panginoon. Ang biyaya ng kagalingan, kalakasan, biyaya pagpapala sa kabuhayan, sa inyong mga negosyo ay iyong pong tanggapin sa mga oras na ito mula sa mga pangako ng Diyos. Ay nasahan namin, Panginoon, na ang mga biyayang ito ay madadala namin sa aming pag-uwi at aming pong mga gamit sa araw-araw ng aming mga buhay. Kaya naman, Ama, ang lahat ng kapurihan, pagdakila at pagsamba ay para sa iyo lamang po sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Glory.